Sino ka ba, Rene, kung para harapin ang Vice Presidente? Ang kinakatawan mo ay mga komunista. Sino ka ba? Isa ka lamang kinatawan. Ha? Kinatawan ng mga terorista dyan ho sa mababang kapulungan. Ng mga komunista. Dyan sa mababang kapulungan. Hindi naman tao bayan na nire-represent yan. Sino ka para harapin? Kahit ako, hindi ako haharap sa iyo. Kung may kaso abogado ko lang paharapin sa iyo. Bakit? Sino ka ba? Pinasusweldo ka lang namin. Ha? Yung pera ninyo, saan nyo ginagastos? Di ba? Kaya relax ka lang. Ha? Hindi bagay ang iyong pa-cute-cute dyan. Basta, ka lang, relax ka lang, ha? Dismayado ang House Prosecution Team sa pag-isnab ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference na idinao sa Senado kaugnay ng kinakaharap niyang impeachment case. Ang kay House Trial Spokesperson Representative Rene Co, hindi pa rin nagpakita ang Vice Presidente sa kabila ng mga naging pahayag nitong haharap siya sa proper forum upang ilahat ang kanyang panig. Sa halip ay kinatawanan lamang ang Vice Presidente ng kanyang abogado. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Si Representative Rene Co, kinatawan ng mga terorista dyan ho sa mababang kapulungan. Ng mga komunista dyan sa mababang kapulungan. Hindi naman tao bayan na nire-represent yan. Samantala, ay naman sa isa pang tagapagsalita ng House Trial na si Representative Alonto Adyong. Zia Alonto Adyong, maayos ang naging proseso ng pre-trial conference na dinaluhan ng private at public prosecutors at panig ng depensa. Bante Pilipinas! Sa inyo na rin ang galing, at the proper forum. Ay, pre-trial pa lang yan. Pwede naman, hindi nyo naman pwedeng puwersahin yung Vice Presidente o kaya yung nasasakdal. Di ba ga? Bakit kayo inis na inis? Ay, hintayin ninyo yung impeachment court na mag-convene at umpisahan yung impeachment trial. Doon haharap yan. Pero sa inyo, sino ka ba, Rene Co, para harapin ang Vice Presidente? Isa ka lamang kinatawan. Ha? Hindi naman taong bayan ang kinakatawan mo . Ang kinakatawan mo ay mga komunista. Ha? Dito sa Pilipinas. Kasama na yung mga teroristang CPP, NPA, NDF. Bante Pilipinas! Sino ka para harapin? Kahit ako, hindi ako haharap sa iyo. Kung may kaso, abogado ko lang paharapin sa iyo. Bakit? Sino ka ba? Pinasusweldo ka lang namin. Ha? Yung pera ninyo, saan nyo ginagastos? Di ba? Kaya relax ka lang. Ha? Hindi bagay ang iyong pa-cute-cute dyan. Basta, relax ka lang, ha? Lalabas din yan si Vice President Sara, pero hindi sa harap mo. Hindi ka walang dahilan para harapin ka ng Vice Presidente. Sa palagay ko lang. Bante Pilipinas! Samantala, nagpasalamat ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia at Hong Kong sa Technical Education and Skills Development Authority para sa Overseas Assessment Program na naglalapit ng libreng assessment at certification services sa kanila. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Kiko Benitez, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga OFW na makakuha ng TESDA National Certificates nang hindi na kailangan umuwi sa Pilipinas, kaya nakakatipid sila sa oras at gastusin. Sa Saudi Arabia, 1,056 na OFWs ang na-assess at 746 o 70% ang pumasa. Habang sa Hong Kong, 49 sa 57 OFWs o 86% ang nakakuha ng sertipikasyon.
Ibinahagi ng mga OFW ang kanilang pasasalamat sa programa na nagbibigay ng mas madaling access sa certification at nagpapakita ng malasakit ng pamahalaan sa kanilang kapakanan. Samantala, nilagdaan ng TESDA at OWA ang isang kasunduan upang palakasin pa ang skills development at reintegration programs para sa mga OFW. Abante Pilipinas. Kaya alam nyo, mabuti na lang at ang administrasyon na ito ay merong mga taong kagaya niyan, kagaya ni Kiko Benitez, si Hans Kakdak at saka si PY Kaunan dyan sa DMW at OWA. Kasi sila, etong mga ito, sanay sa trabaho, sa skills. Etong si Hans at saka si PY Kaunan sa OWA, mga bihasa naman yan pagdating sa mga OFWs. Kaya alam na nila, they already know the drill. Alam nila, ramdam nila itong ating mga OFW. Sapagkat galing sila dyan sa sektor na yan. Kaya tama pagka ikaw ay ilalagay sa isang opisina, nararapat lamang na ikaw ay galing sa sektor na yun para ramdam mo ang iyong mga ang sektor na iyong hinahawakan, hindi ba? Kaya it's a good thing. It's a good thing. Buti na lang kahit papaano. Meron may tauhan si Bongbong Marcos na ganere. Ay kung wala, nasa na ngayon ang Pilipinas? Turismo natin, ano ang estado ng ating tourism? Laglag pa rin. Kalaki-laki ng budget pero hindi pa rin mai-promote ng maganda ang mga lugar dito sa ating bansa. Sayang naman Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Samantala, it was a good session. Yan po ang inihayag ni Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang naganap na tensyon sa isinagawang pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Ang kay Attorney Poa, naging maayos at produktibo ang talakayan sa kabila ng mga ulat na umano'y nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ng magkabilang panig. Iginit pa ng kampo ng depensa na bahagi lamang ng proseso ang mga diskusyon at hindi ito dapat bigyang kahulugan bilang hidwaan. Patuloy ang pre-trial proceedings bilang paghanda sa formal na pagdinig ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Normal ho yan normal yan sa hearing, normal sa hearing yung mga ganyan na magkaroon ng konting sigawan. Normal yun. Kaya relax lang kayo. Walang masamang tinapay dyan. Samantala, inilunsad naman ng Climate Change Task Force. Ano ba kasunod? Tama. Ng Climate Change Task Force ang strategic plan at 2026-2027 na magsisilbing gabay sa mga programa nito para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa climate change. Ayon kay retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio Jr., layunin ng plano na palawakin ang partisipasyon ng publiko sa mga inisyatibang may kinalaman sa climate change adaptation, disaster resilience, waste management at tree planting. Binigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan upang mapalakas ang kampanya kontra epekto ng climate change. Kaugnay nito ay magsasagawa ang CCTF o Climate Change Task Force ng dalawang bahaging command conference sa June 26-27 at 29-30 at taon ng kasalukuyang taon sa Rizal Technological University sa Mandaluyong City. Bilang bahagi naman ng strategic planning at partnership building initiatives ng Climate Change Task Force. Abante Pilipinas. Ay mga kaabante, medyo isa ito sa ilagay natin sa atin pong ilagay natin ito sa ilan sa ating mga pinagkakabalahan. So, suportahan natin ito sapagkat this is for us. Para sa atin ito, kailangan mabawasan yung greenhouse effect na lalo nagpapainit sa ating minamahal na earth. Kaya pag kami mga ganitong pagtitipon, join them para malaman ninyo kung saan pati kayo maaaring tumulong. Abante Pilipinas.